Napansin mo bang pagod ang mga mata mo nitong mga araw? Na napansin mong hindi na katulad ng dati ang linaw ng paningin mo, kumpara ilang taon ang nakalipas. Kung tumango ka bilang pagsang-ayon, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ngayon, ibabahagi ko ang 7 natural na halamang gamot na kayang mapabuti ng kalusugan ng inyong mga mata. Manatili hanggang dulo dahil may ibubunyag akong bonus na nakakagulat. Ang pinakamakapangyarihang halamang gamot na baka meron ka na sa bahay nang di mo alam ang benepisyo nito. Bago tayo magsimula, gusto kong mag-imagine ka ng isang bagay. Paano kaya ang buhay mo kung malinaw ulit ang paningin mo? Kaya magbasa ng madali, makita ang kulay ng paglubog ng araw, at malinaw na masilayan ang ngiti ng mga apo. Parang panaginip, hindi ba? Marami ang naniniwala na ang pagkawala ng paningin ay di maiiwasang dulot ng pagtanda. Paano kung sabihin ko na may natural na paraan para palakasin ang mata, maiwasan ang sakit, at maibalik ang napinsala sa dating ayos? Ang totoo, sa panahon na yon, ang ating mga mata ay humaharap sa mga hamon na hindi naranasan ng mga naunang henerasyon. Pag-isipan mong mabuti. Gaano katagal ka na nakatitig sa mga screen? Cellphone, telebisyon, computer. Hindi ginawa ang ating mga mata para dito. Ang aso na ilaw mula sa mga gadget ay nakakapagod sa mata at sa paglipas ng panahon ay pwedeng magdulot ng seryosong pinsala. Bukod pa rito, ang polusyon, kakulangan sa nutrisyon sa pagkain, at araw-araw na stress ay nakakadagdag din sa panghihina ng ating mga mata. Pero huwag kang mag-alala. Ang kalikasan, sa kanyang karunungan, ay nag-aalok sa atin ng makapangyarihang mga solusyon. Alamin natin ang 7 halamang gamot na makakatulong sa kalusugan ng mata. Numero 1. Euphrasia. Ang unang halamang gamot sa listahan ay matagal nang kilala bilang gamot para sa mata. Hindi nakapagtataka na ang Ingles itong pangalan, Eyebright, ay nangangahulugang kislap ng mata. Ang Euphrasia ay mayaman sa mga compound na panlaban sa pamamaga at antioxidant na kumikilos bilang tunay na balsamo para sa mga problema sa mata. Naranasan mo na bang mahapdi ang mata mo matapos maghapong nakaharap sa computer? O kaya naman yung iritasyon na dulot ng aircon? Ang euphrasia ay natural na nakakatulong sa discomfort na ito. Nakakatulong din ito na protektahan ng retina laban sa pinsalang dulot ng mga free radicals. Pinapababa nito ang panganib ng mga sakit gaya ng macular degeneration at katarata. Paano gamitin? Maaari mong makita ang euphrasia sa anyo ng tsa, natural na patak sa mata, o mga pumento. Ang pagbabad ng tuyong dahon at maingat na paglalagay nito sa nakapikit na mga mata ay maaring magdala ng halos agarang ginhawa para sa pagod at iritadong mga mata. Numero 2. Ginkgo biloba. Ang pangalawang halamang gamot natin ay ang Ginkgo biloba, isa sa pinakanapag-aralan sa mundo. Malamang narinig mo na nakakatulong ito sa memorya, hindi ba? Kakaunti lang ang may alam na malaking tulong din ito sa kalusugan ng mata. Pinapabuti ng ginkgo ang sirkulasyon ng dugo papunta sa retina at sa optic nerve. Tumutulong ito na maiwasan ang mga sakit gaya ng glaucoma at macular degeneration. Isipin mong parang hardin ang iyong mga mata. Kapag walang sapat na tubig, namamatay ang mga halaman. Sa parehong paraan, kapag walang sapat na dugo at oxygen, nagsisimulang pumalya ang mga selula ng mata na nadudulot ng unti-unting pagkawala ng paningin. Tumutuno ang ginkgo biloba na palawakin ang mga daluyan ng dugo kaya mas maraming nutrisyon at oxygen ang nakakarating sa mga mahalagang bahagi na ito. Bukod pa rito, nilalabanan ng mga antioxidant nito ang mga free radicals na responsabel sa pagtanda ng mga selula. Paano gamitin? Maaari mong inumin ang ginkgo biloba sa anyo ng kapsula, tsaa o likidong ekstrakto. Ang araw-araw na pag-inom ng tsa ay makakatulong hindi lang sa iyong paningin, kundi pati na rin sa iyong memorya at pangkalahatang sirkulasyon. Numero 3. Manzanilla. Sino ba ang hindi nakakakilala sa mansanilya? Itong simpleng bulaklak na ito, na ginagamit na libu-libong taon bilang pampakalma, ay malaki rin ang naitutulong sa pagpapakalma ng mga iritadong mata. Ang manzanilla ay mayaman sa piginina, isang flavonoid na may mga katangiang anti-inflamatoryo at anti-alerhiya. Ibig sabihin, kapag inilagay mong mansanilya sa mga mata mo,
Nakakatulong ito na mabawasan ng pamamaga at pamumula, nagbibigay ng agarang ginhawa. Ito ay lalo ng kapakipakinabang para sa mga taong may seasonal na allergy, banayad na conjunctivitis, o iritasyon na dulot ng sobrang paggamit ng mga screen. Dagdag pa, ang nakaka-relax na epekto nito ay nakakatulong sa pagbawas ng pagkapagod ng mata. Paano gamitin? Ang maligamgam na pumento ng tsaan ng mansanilya sa mata ay pwedeng makatulong sa pangangate at pamamaga. Pwede ring uminom ng tsaa bago matulog para sa mahimbing na tulog at mas relax na mga mata at mas preskong mga mata sa umaga. Numero 4. Bardengsa. Ang tsa berde ay isa sa mga pinakakinokonsumong inumin sa buong mundo. Kilala sa napakaraming benepisyo nito sa kalusugan. Alam mo ba na maaari itong magsilbing proteksyon sa iyong mga mata? Dahil sa taglay nitong catechins at antioxidants, ang berdeng tsa ay tumutulong maiwasan ang katarata, macular degeneration, at pati na rin ang pinsalang dulot ng asul na ilaw mula sa mga screen. Ang mga free radicals ay mga hindi matatag na molekula na responsabale sa maagang pagtanda ng mga selula ng katawan, kabilang na ang mga selula ng mata. Ang berdeng tsa ay sagana sa epigallocatechin gallate, isang makapangyarihang antioxidant na lumalaban sa mga free radicals at nagpoprotekta sa retina at lente ng mata. Bukod dito, ang berdeng tsa ay tumutulong magpababa ng pressure sa loob ng mata, isang mahalagang risk factor para sa pagdevelop ng glaucoma. Paano gamitin uminom ng 2 hanggang 3 tasa ng berdeng tsa bawat araw para makuha ang mga benepisyo nitong antioxidant? Maaari rin maglagay ng malamig na pomento ng berdeng tsaa sa mga mata para mabawasan ang pamamaga at pagkapagod. Numero 5. Perehil. Ang perehil, na madalas na nakikita lang bilang pampalasa, ay isa talagang makapangyarihang damo para sa kalusugan ng mga mata. Ang nagpapabukod tangi dito ay ang mataas nitong konsentrasyon ng lutein at zeaxanthin, dalawang mahahalagang carotenoid para maprotektahan ang retina. Ang mga sangkap na ito ay nagsisilbing tunay na panangga laban sa asul na ilaw na nagmumula sa mga screen, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkapagod ng mata at maagang pagtanda. Bukod sa pagprotekta sa retina, mahalaga rin ang lutein at zeaxanthin para maiwasan ang mga degeneratibong sakit tulad ng age-related macular degeneration na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulag sa matatanda. Ang perihil ay mayaman din sa bitamina C, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong magpababa ng pamamaga at magpalakas ng mga ugat ng dugo sa mata. Mahalaga ang maayos na sirkulasyon ng dugo para makarating ang mga sustansya sa mga selula ng mata. Paano gamitin? Isama ang perihil sa iyong araw-araw na dieta. Idagdag ito sa mga katas, salad, sopas o mga sarsa. Maaari mo rin itong inumin bilang tsaa. Numero 6. Rosemary. Ang rosemary ay isang halamang mabango na kilala sa maraming benepisyo nito para sa kalusugan. Ngunit hindi gaano napag-uusapan ang posibleng magandang epekto nito sa paningin. Dahil sagana ito sa mga phenolic compound tulad ng asidong rosmarinic at flavonoids, ang rosemary ay isa sa pinakamalalakas na natural na antioxidant na umiiral. Direkta itong kumikilos para mabawasan ang oxidative stress, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtanda ng mata at pagusbong ng mga sakit sa mata. Ang rosemary ay may mga katangiang panlaban sa pamamaga na direktang kapakipakinabang para sa kalusugan ng mata. Ang talamak na pamamaga ay isang risk factor para sa iba't ibang sakit sa mata at maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pamumula, pananakit at pagiging sensitibo. Isa pang mahalagang punto ay ang kakayahan ng rosemary na tumulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo na mahalaga para sa kalusugan ng mga mata. Ang maayos na sirkulasyon ay nagsisiguro na natatanggap ng mga mata ang mga nutrisyon at oksiheno na kailangan para gumana ng maayos. Paano gamitin? Gamitin ang rosemary bilang pampalasa sa tsaa, pagkain, o pagbabad para sa pumentong pangmata. Isa pang opsyon ay ang pag-inom ng essential oil ng rosemary na maaring tunawin sa tubig at gamitin bilang natural na toniko para maibsan ang pagod ng mata. Numero 7. Luyang dilaw. Narating na natin ang ikapitong halamang gamot, luyang dilaw.
nakilala rin bilang kurkuma o Indian saffron. Isa ito sa mga pampalasa na pinaka napag-aralan sa buong mundo dahil sa pambihira nitong mga katangian laban sa pamamaga. Ang aktibong sangkap nito, ang curcumin, ay malawak na kinikilala dahil sa mga epekto nitong nakagagamot sa iba't ibang aspeto ng kalusugan, kabilang na ang kalusugan ng mata. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng luyang dilaw para sa mga mata ay ang kakayahan nitong bawasan ng pamamaga na maaaring makasira sa paningin at magdulot ng mga sakit tulad ng macular degeneration at diabetic retinopathy. Pinapaputi rin ng kurkumin ang sirkulasyon ng dugo sa paligid ng mga mata. Tulad ng nabanggit, ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay maaaring magpalala ng iba't ibang sakit sa mata. Pinapabuti ng luyang dilaw ang pagdaloy ng dugo at tinitiyak na makarating ng maayos ang mahahalagang nutrisyon sa retina at optic nerve. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaring makatulong ang luyang dilaw sa pagpigil at kahit sa pagpapabagal ng pagyusisbong ng katarata. Pinoprotektahan ng antioxidant na aksyon ng kurkumin ang lente ng mata laban sa pag-ipon ng mga sirang protina na isang mahalagang salik sa paglabo ng paningin. Paano gamitin? Kumain ng turmeric powder sa pamamagitan ng pagdagdag nito sa mga sopas, katas, at saa. O gumamit ng curcumin supplements para sa mas concentrated na epekto. Ang paghahalo ng turmeric sa itim na paminta ay nagpapataas ng pagsipsip ng kurkumin ng katawan. Kaya mas nagiging mas malakas ang epekto nito. Ngayon, gaya ng ipinangako ko, ibubunyag ko ang pinakamakapangyarihang sikreto sa lahat para mapanatiling malusog ang iyong mga mata. Ang pagsasama ng mga halamang ito at ng malulusog na gawe. Tama yun, malakas ang mga halamang ito, pero kapag pinagsama sa magagandang gawain, mas lalo pang lumalakas ang epekto nila. Ang unang gawain ay ang regular na pagpapahinga tuwing gumagamit ng mga screen, bawat 20 minuto. Tumingin sa isang bagay na nasa 20 metro ang layo sa loob ng 20 segundo. Ito ang panuntunan 20-20-20 na inirerekomenda ng mga ophthalmologista. Mahalaga rin na manatiling hydrated. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong maiwasan ang panunuyo ng mga mata. Huwag mo ring kalimutan na protektahan ang iyong mga mata mula sa sikat ng araw. Gumamit ng dekalidad na salaming pang-araw kapag nasa labas ka. At hindi rin natin dapat kalimutan ang pagtulog. Ang maayos na pagtulog ay napakahalaga para sa kalusugan ng mga mata. Dahil sa pagtulog sila nakakabawi mula sa araw-araw na pagkapagod. At panghuli, pero hindi naman huli sa lahat, kumain ng tama. Bukod sa mga nabanggit na halamang gamot, kumain din ng mga pagkaing mayaman sa bitamina A, C at omega-3. Ngayon, bago ko tapusin, kailangan kong magbigay ng mahalagang paalala. Magaganda at nakakatulong ang mga halamang gamot. Pero hindi ito pamalit. Magpatingin ng regular sa iyong ophthalmologista, magpa-check up taon-taon, at kung makaramdam ka ng anumang pagbabago sa iyong paningin, agad na kumonsulta sa doktor. Tandaan, kapag mas maaga natukoy ang problema, mas mataas ang tsansa na mabisang paggamot. Tulad na nakikita mo, ang ating mga mata ay tunay na bintana tungo sa mundo. Sa pamamagitan ng mga ito, pinapahalagahan natin ang mga kulay ng kalikasan, ang mga mukha ng mga mahal natin sa buhay, at natutuklasan natin ang bagong kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang pag-aalaga sa kalusugan ng mata ay hindi lang usapin ng pisikal na kaginawaan, kundi pati na rin ang kalidad ng buhay. Sa tulong ng 7 halamang gamot na ibinahagi ko ngayon at ng mga malusog na gawain, nasa tamang landas ka para mapanatiling malusog ang iyong mga mata sa loob ng maraming taon. Lagi kong sinasabi, alagaan ang mga mata mo ngayon para mas maganda mong makita ang bukas. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi sa mga nangangailangan ng impormasyong ito, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang nilalaman tungkol sa natural na kalusugan. Hanggang sa susunod na video. Kumusta?